Ang issue ni sir ay mahina ang lamig. Walang frio. Tapos, pinaklas na namin ang evaporator nito. Nakita namin ay may leak ang evaporator. Ayan. Simple lang din para mga old model na Toyota Corolla ang pagbabaklas. Ang galing lang ito. Grabe kami, oh. Box. Nakukuha nyo na yung evaporator. Tornilyo niya isa, dalawa. Tapos to. Yan. Yan lang, mga metals ko. Tapos may dalawang fittings dito. Tapos ito. Yung suction, ito yung outside. Still na yung evaporator niya. Ito yung luma. Na nakakabit sa kanya ay serpentine. Serpentine ang evaporator ni sir. Butas. Yan. Ang kakabit natin ngayong evaporator ay laminated na. Palit-palintayan tayo. Palitan natin ang original. Laminated na yan mga kalabit. Hello. Tignan natin kung may pressure. Kasi pagka mga bago yun, meron, oh. Lakas ang pressure, oh. Yun. Pressure pa, okay? Convert tayo ng fittings. Fittings niya, ginawa nung unang gumawa, ginawang pair type. Ang nakakabit sa kanya, o-ring type na expansion valve. Kaya sa pagpalitin natin ng expansion valve si sir, marami tayong gagawin. Papalitin tayo ng fittings ito kasi pair type na siya. Ito na lang ang pair natin. Para hindi natin ito si sir na expansion valve. Ngayon, kukuha naman natin yung fittings nito. Nilalagay natin ito. Ano, syringe lang, piniler lang nila. Sana kaya. Sana kaya. Yan. Tayo. Tignan natin ito ngayon. Tignan natin kung kaya ang switch. Sana kaya. Natin ginawa na ganito para si sir hindi na magpalit na expansion valve kasi yung unang gumawa kinonvert din nila eh, kaya ito na lang gagawin natin. Okay.
Okay na evaporator ni sir, wala nang leak. Bago na yan, laminated. Serpentine to laminated. Mas malamig ang ibibigay niyan. Okay na. Wala nang leak. Nagkaalaman mga pala mga kalamig. Tanggalin yung takip, tapos tingnan nyo kung may pressure na nalaman. Pag meron, sabihin, good sa mga. Okay. Kaya tayo palit ng spot bar. Sayang, kaya rin. Ano tayo mayaman. Pwede pang gamitin natin. Pero kung nakalulog-log ka, pwede na naman ka. Mas maganda. Kaya kata ka ba? Oo. Tapos, kada kilip nyo dapat bilang safety para hindi matapunta ng tubig. Kaya ako naman bilang papel, tissue, pero pinakami na best tissue. Hindi malambot. Okay na, palit tayong evaporator. A few moments later. Ito. Nangyari ngayon sir, pinalitan natin ng evaporator. Okay na evaporator. Pinandar na natin, pinagin ng preo. Walang bomba ang compressor ni sir. Ginawa na namin ng paraan, nilagyan namin ng langis. Problema, tinanggal namin ng suction saka discharge para ma-check up kung nakukuha pa sa langis, pero wala talaga nakuha nangyari. Kaya nangyari ngayon dito kay sir, buti nakahanda rin sir sa gastusin, palit ng bagong compressor, palit na rin tayo ng filter dryer, tapos pa-flushing na rin natin yung condenser ngayon ito. Sabi ni sir bago yung filter niya, pero pagka ganito magpapalit kayo ng evaporate ng compressor, dapat palit uli ng filter kahit bago. Tapos kailangan malinis na malinis ang system condenser. Okay naman ang evaporator. Pero yung filter nito, ito na yung filter niya. Yan, maitim na yung filter niya sa loob. Tapos papalitan natin ang brand new na filter. Yan, parehas naman siya. Yan, ganyan lang. Sana sa mga manonood na itong ating maiksing vlog, dahil hindi masyadong natin may detalyado, makatulong sa inyo. Warning ko lang sa mga may-ari ng sasakyan na kung wala nang lamig ang inyong sasakyan, huwag nyo nang gamitin ng aircon. Huwag nyo nang buhayin ng aircon. Kasi once na ginamit nyo pa rin ng aircon, ang nagiging problema, ang naapektuhan compressor. Lalo na kung nag-i-engage pa rin yung compressor niya, andar ng andar, pero wala naman lamig. Yung compressor kasi, yun lang is isinasama niya sa buong system. Kaya nangyayari, kung ginagamit niyo pa rin siya, ang nangyayari, nauubusan na lang isang compressor. Loose compression ang mangyayari sa kanya. Sige, sana nakatulong sa inyo. Salamat. God bless. Nissan Frontier, bago natin ngayon. Buena Mano 2022. Salamat boss sa pagdayo. Vehicle pa to si sir. Nakapasya lang dito sa atin sa Kalamba. God bless boss.